Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin etong si Pebbles Talakera. Ayan mga kababayan sa ating screen. Si Chururut. Alam niyo, natutuwa talaga ako dito kay Pebbles eh. At marami siyang mga kwelang mga post. Pero meron din siya mga revelations na medyo masyadong sensitibo, masiselang mga revelasyon. Kaya nakakatakot para sa kanya. Kasi meron siyang ipinost kanina, nakita ko nga na parang merong humahunting na sa kanya dahil sa kanyang mga revelasyon. So, ito mga kababayan, nandito tayo sa kanyang Facebook page. At ito, nakita ko rin itong post niya mga kababayan. No? Ayan, Chururut. Kaka-post lang ni Pebbles 15 minutes ago. Yan po si Joel Villanueva. Ito po ay pastor. Hindi ko alam kung bishop na o pastor dyan po sa Jesus is Lord. Yung Jesus is Lord po, isa pong sekta ng reliyon ng born-again Christians na itinatagpo ng kanyang amang si Pastor Eddie Villanueva o Bishop Eddie Villanueva. At dito sa post ni Pebbles Talakera nakasulat, mahal ko si Sarah. Sarah is Lord. Sarah is Lord. Wala na. Alam niyo mga kababayan, kayo mga born-again Christians na naging lingkod bayan, kayo po ay nilagay dyan ng inyong unang mga bumoto sa inyo para po kayo ay maglingkod sa bayan. Yun po ang ang dahilan kung bakit kayo inilagay sa pwesto. Dahil alam nila na kayo ay gigitna. Kasi nga kayo ay born-again Christian. Kayo ay may takot sa Diyos. At lalong-lalo na itong si Joel Villanueva ay pastor pa sa kanilang simbahan. Pero parang ang lumalabas, itong si Joel Villanueva na mahal po si Sarah, ayan nakasulat, mahal ko si Sarah, ay tila ba ang nagiging kaninang pananaw ay Sarah is Lord. Susuportado nila si Sara Duterte. Alam naman natin, etong si Sara Duterte, mga kababayan, ay naharap po sa impeachment. Kapag naharap ka sa impeachment, ibig sabihin, merong nagreklamo sa'yo at may mga inilatag na ebidensya, mga articles of impeachment, na pwedeng ikaw ay mapatalsik sa pwesto. Pero itong si mahal ko si Sarah Joel Villanueva, ay kumampi dito kay Sara Duterte. At sabi nga dito sa post, Sarah is Lord. Post po yan ng Duterte Bobo supporter. Ayan mga kababayan, nadaanan lang natin kasi ito ang gusto ko ipakita sa inyo. Ito mga kababayan, ito pong nasa ating screen. Ayan. So, ayan po yung naghahanap kay Pebbles Talakera. Ayan mga kababayan. Talagang hindi nagtatanggal ng helmet para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Basahin natin yung post ni Pebbles Ayan Sabi niya, mamaya ako papangalanan mga balak mag-sniper sa akin. Ito yung video ng lalaking naghahanap sa akin sa barangay kasi bumili daw ako ng kotse. Inan nyo. Bukod sa wala akong pera, mga hindot, hindi ako marunong mag-drive. Paano nga siya bibili ng kotse kung hindi siya marunong mag-drive? Pwede naman. Meron kang driver. Noong una, ayaw pa pumasok, may tinitingnan sa cellphone. Ayan mga kababayan, balik natin. Ito Nung una, ayaw pa pumasok, kaya may tinitingnan sa cellphone. Siguro may ka-text. Tapos ayun, maya-maya pumasok na. Mamaya papasok yan mga kababayan. At tinanong sa sekretary ng barangay kung dyan pa din daw ako nakatira. O dyan ako nakatira dati.
pero kakagiba lang ng bahay namin dyan. Alam ko nga hanapin nyo ako, kaya siging labas ko ng address ko kasi yan, barangay na yan, may CCTV. O naguyo kayo ni Pebbles. Yung address na ibinigay niya, inilabas niya, yun po yung address na wala na siya at yung address ng barangay na may CCTV. O, at kausap ko na sila, kausap na ni Pebbles Salakera yung sa barangay na kung may maghanap sa akin, pahingi ako ng copy ng CCTV. Hindi naisahan kayo ni naisahan kayo ni Pebbles. Oh. Ngayon, ito yan tingin-tingin sa cellphone tas yan, nabigla nang pumasok sa loob ng barangay. Ayan po. Ha? Ba't tayo matanggalin helmet mo? Tanggalin mo yung helmet mo. Hindot ka. Tanggalin mo yung helmet mo. Ha? Ako, pagkababa ko ng motor, tinatanggal ko agad helmet ko kasi mainit sa ulo yan eh. Pwera lang kapag ganyan, meron kang tinatago. Tinatago mo yung pagkakilanlan mo. So, ibig sabihin, meron ka talagang balak na masama. Oh. Ngayon, ayan na. Pangalawa na yan. Yung isa hinahanap ako sa mga kaibigan ko. Ito yung pangalawa, magkasunod na araw na nangyaring paghahanap sa akin. Bakit nyo nga pala ako hinahanap? Anong meron? Mga sospek ko, Roque, INC, Duterte, Aimee, Mayor Bravo, Mayor Pajardo, Martires. Pag may pangatlong pang-ebidensya na hinahanap ako, si Chabit kasama na din. Lahat naman yan ay nakasulat sa diary ko, pakishare po. Maraming salamat, Chairman Mangunin ng Barangay 237, Tondo Manila sa pagbibigay po ng video na ito. Chururut. Ayan mga kababayan. Kaya, nakakatakot po. Itong mga ganitong klaseng paglabas ng mga pahayag, lalong-lalo na sa social media. Kahit maging kami, mga kababayan, minsan may mga binabatikos tayo, nakakatanggap din naman po tayo ng mga comments na talaga nagbabanta sa atin. Pero yung ikaw ay puntahan, hindi natin alam. Sana naman ay gabayan tayo ng Panginoon, na ingatan tayo, dahil meron po talagang masasamang loob na talagang manggugurgur para lang mapatahimik nila ang mga mga naglalabas ng mga baho nitong mga politikong ito o mga personalidad na ito. So yan mga kababayan yung nangyari kay Pebbles. Basahin nga natin yung ibang comment dito. Si Pebbles mismo nag-comment, bukod sa naka-helmet siya, din siya, yung sa mata na lang nakikita o yung parang bonnet, naka-bonnet siya. So yung mata lang, so hindi talaga makikita. Pumili ako ng kotse dapat, nagtanggal siya ng helmet, wala naman pala siyang gagawing masama kotse tapos nakamotor, drama niya, ahente siya. Hindi, yun nga, yun ang nakakapagtaka. Dapat magtanggal ka ng helmet mo. Ipakita mo kasi kung wala kang balak na masama, magpapakita ka ng pagkakakilanlan mo. Pero the fact na ikaw ay nandyan, naka-helmet, naka-bonnet, ang init-init niyan, meron kang balak na masama. Ayan po yung mga kababayan, nakakatakot dito sa trabaho namin at sa ginagawa ni Pebbles Salakera. So, mga kababayan, sana po lagi nyo kaming ipagpanalangin sa mga may layo kami dito sa masasamang loob. Kasi minsan meron tayong mga komento na hindi po nila nagugustuhan. Pero sana kapag may narinig kayong mga komento laban sa inyo, lalong-lalo na kayo mga public servant, public figure, dapat tanggapin ninyo bilang kritisismo. Hindi naman namin kayo pinapersonal, wala naman po personalan dito kung kayo naman po ay walang ginawang katarantaduhan sa gobyerno, wala naman kayo maririnig sa amin. Pero hanggat kayo ay gumagawa at hindi nagpapaliwanag sa taong bayan at patuloy na nagnanakaw at gumagawa ng kalokohan, ay hindi po kami titigil sa pagpapaalala sa inyo. Tapos gagawin nyo ito. Magpapadala kayo ng mag-hunting, maghahanap. So ayan po mga kababayan yung video ng ayan mga kababayan nung naghahanap kay Pebbles Salakera. Actually pangalawa na raw ito na naghahanap sa kanya. Kumuha daw ng kotse si Pebbles. Pero yun nga, diba dapat kung wala kang masamang balak, dapat tanggalin mo helmet mo. Ba't naka-helmet ka? Naka-bonnet ka pa. Yung mata lang ang nakikita. So, yan po ang ito yung kinakatakot natin na sana hindi po mangyari sa mga katulad natin, mga kaibigan nating mga vloggers. At ang gusto lang naman
ay lumabas ang mga katotohanan at makarating sa gobyerno o sa taas. Ito nga inilalabas ni Pebbles Talakera. Ang mga huli kong tungkol nga kay Martires, Ombudsman Martires. Lagi niya binabanatan si Ombudsman Martires eh. Tapos ito, Ilocos Sur. Si Chabit. So maraming natatamaan. Etong si Pebbles. Kaya, lang mga kababayan, panalangin na lang. Pag-pray natin na ingatan po ito si Pebbles Talakera dito po sa masasamang loob na hindi po lumalaban ng patas. Diba? Dapat kung meron merong inilabas na mga revelasyon laban sa inyo, patunayan ninyo na hindi totoo. Hindi magpapadala kayo ng tao, magpapagurgur kayo. Naku. Hindi po natutulog ang Diyos. May karma po yan. Kahit magawa nyo na masama, yung mga taong gusto nyo gawa ng kasamaan, haharap po tayo sa dakilang lumika. At pagbabayaran po natin itong ating kasalanan. Makaligtas ka man sa lupa, pagdating po sa pagharap natin sa Panginoon, merong hustisya. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Ayan po ang paghahanap dito kay Pebbles Talakera ng mga di umano'y pinadala ng mga taong kanyang natatamaan diyan sa kanyang mga revelasyon sa kanyang social media account. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Manila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.